Welcome back muna sa ating YouTube channel. Ngayon lang tayo uli na makakapag-upload, no? Reaction pa. So susunod na araw mag-upload tayo kasi sobrang natin busy sa ating trabaho. So gusto ko lang bigyan ng reaction yung pare na nagsabi na yung 18 na candidate natin ng mga senador ay Judas, no? Pinanood ko yung video niya, parang baligtad kasi alam ko sa mga pare dapat siya yung nagbibigay paalala sa ating mga kababayan. Hindi dapat siya magsalita na Judas yung ating 18 na senador na bagong upo ngayon, kasi gusto talaga nilang sibakin si Inday Sara, no, para hindi makatakbo sa 2028, no. Itong pari na to, hindi ko alam kung saan to galing nag-aral itong pari na to. Panoorin nyo guys kung sinabi ni Senador Marcoleta doon sa pare na ito. Kaya panoorin nyo si Senador Marcoleta, itong ating pinaka mabait na senador. Yeah, maraming salamat at hindi niya iniwan si Inday Sara, no, sa anumang pagsubok na dumaan sa kanila. Yan guys, panoorin natin Marcoleta. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga Judas yung labing walo. Tama. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang kung ano, yung pare na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa, ay pumunta siya doon, hindi bilang pare, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino. Okay lang yun eh. Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin ng relihiyon. Yun lang aking masasabi dyan. Para sa akin, patay na eh. Kaya nga nagmisa eh, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Yes. Eh, wala namang kinakasal dun eh. Ay, nako. Prema, nagre-remand eh. Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeal sa atang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isole, ibalik. Sa Tagalog, ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam niyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan, pag may piyesta sila, may misa. Pag mayroong binibinyagan o kumpil yata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung anong ibig sabihin noon, ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-religion po nila yan. With all due respect, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa? Nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala nila yung, may kopya sila ng impeachment complaint. Folder ano yun? Talaga patong-patong dala-dala nilang ganon.
Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ganun ba yung unang sa kasaysayan mo pala yun? Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na para minisahan. sa akin Oo. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Kaya naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makita ng corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na Baka naman na binyagan o kaya Ayun nabuhay. na nga, gano'n. ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, Oo sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Oho. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari. At may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? Oo. I-hear, i-acquit o kaya ay Oh. patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Aha. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senator judges. Ay, hindi. Mali naman yung pangangatwira na yun din. Oo. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representative represented by the prosecutors, kayo yung Opo. kayo yung litigan. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood, no? Sana po ay lagi niyo subaybayan ating YouTube channel. Kaya lang po pasensya na, ngayon lang uli ako nakapag-upload. At talagang sobrang busy natin sa trabaho. Kaya maraming salamat po sa sumusubaybay pa sa akin. Maraming salamat po. Bye-bye!